Huwag niyo masyadong purihin. Senator, baka isipin ngang katulong na to na ka-level na niya ang mabisita ko. Ang mataong galing sa hirap. Ngitian mo lang. Akala nila pwede na nilang angkinin pati ang asawa ng may-ari ng bahay. Mga salitang kasing talim ng yelo na binihkas sa pinakamalambing at pinakamagandang tono. Nakatayo si Teresa Chamila sa gitna ng malawak na bulwagan. Hawak ang isang mabigat na bandehang pilak. Ang hanging nagmumula sa mga mamahaling air conditioner ay bumalot sa kanyang katawan. Ngunit ang naramdaman niya ay ang matinding paglamig na gumapang mula sa talampakan payat sa kanyang gulugod. Sa ilalim ng nakikinangang ilaw ng malaking chandelier, ang bawat matang ng mabilyonaryo, politiko, at mga socialite ay nakatitig sa kanya hindi bilang isang tao, kundi bilang isang dumi na nakapasok sa kanilang malinis na palasyo kanina lang. Sa loob ng 6 na oras, sa masikip at maalinsangan na kusina sa ibaba, pinakpawisan siya ng husto. Pinili niyang huwag magpahinga. Hindi man lang uminom ng tubig. Maingat na inihanda ang bawat patak ng asukal para sa kanyang espesyal na coconut caramel cake. Ang resipe na iyon ay ang huling pamanan ng kanyang tia Ines. Ang tanging yaman ng kanilang naksarang karinderya. Dinala niya ito sa itaas hindi para magyabang, kundi dala ang isang inosenteng pag-asa na baka, kung matikman ng mahahalagang bisita ang kanyang gawa, gagawin siyang regular na kusinera ng mga Valmonte na baka mababayaran niya ang utang ng kanyang tiyahin at hindi na siya kailangang lumuhod araw-araw upang maglinis ng sahig. Isang munting sakripisyo. Isang tapat na paalay ng kanyang kakayahan. Ngunit ang pag-asang iyon ay naging isang sumpa sa mismong sandaling ito. Bumalikwas ang kanyang sikmura hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa labis na pandidiri sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang sakripisyo ay ginawang sandata upang hubaran siyang dangal sa harap ng maraming tao. Ganito na lang ba ang halaga ko, isang tahimik na tanong na umaling-awngaw sa kanyang isipan? Kasabay ngang panginginih ng kanyang matuhot. Ang hiya ay isang mabigat na batong dumagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan ang bawat pahinga. Naglakad palapit si Beatriz Valmonte. Ang reyna, Nege Gabi. Ang amoy ng kanyang milyones na pabango na may halong sampagwita at mamahaling kahoy ay mabilis na tumaboy sa amoy ng banilya at pawis na nakadikit sa lumang uniforme ni Chamila. Nakangiti si Beatriz. Isang ngiting perpekto para sa mga pahayagan at sa mga charity gala. Ngunit ang kanyang mata ay naapoy sa matinding galit at pagkamuhi. Tingnan niyo siya. Maaluman ay napagpapatuloy ni Beatriz. Ang boses ay parang musika sa pandinig ng mga bisita. Ang haling makpaba. Di ba you wear this tight, cheap uniform, serving cakes while making eye contact with the husbands here? Sa tingin mo ba hindi ko napapansin ang napasimpleng tingin mo sa asawa ko? Gusto sanang ibuka ni Chamila ang kanyang malabi upang magsalita, upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa man siya makabuong ang salita, mabilis na inyunat ni Beatriz ang kanyang kamay. Walang pag-alinlangan, walang awa. Isang matalim at marahas na pahatak ang ginawa ni Beatriz sa kuwelyo ng uniforme ni Chamila. Ang lumang tela na maraming beses nang nilabhan at ninipis sa paglipas ng panahon ay bumigay. Ang pagkapunit ng tela ay sinundan ng isang nakakabinging katahimikan sa buong bulwagan. Napakagatlabi si Camila. Ang malamig na hangin ay direktang dumampi sa kanyang balat. Nalantat sa ilalim ngang maliwanag na ilaw. Ang kanyang kaliwang balikat pababa. Sa kanyang dibdib hindi ang makinis na balat na iniisip ni Beatriz na ginagamit niya para mangakit, kundi isang malaki, nakapangingilabot, at kulay ubeng peklat ng sunok. Isang alaala ng pagliligtas niya sa kanyang tia Ines mula sa kumukulong mantika nung siya ay bata pa. Ang bisita ay nagiwasang tingin. Ang iba ay naktakip na bibig. Wala ni isa ang sumubo na tumulong. Ang kamay ni Chamila ay mabilis na binitiwan ang hawa. Pilit na tinatapan ang kanyang napunit na damit at ang kanyang kapansanan. Ang pilak na bandaya ay bumaksak. Ang mga porselanang platito ay nakadurog-durog sa sahig. Ang ginintuang caramel na pinahirapan niyang lutuin ng buong pagmamahal ay tumalsik. Dumikit sa malamig na marmol. Sa gitna ng kanyang panginginik.
Nakita ni Camila ang sapatos ni Beatrice, isang kumikinang na sapatos na mas mahal pa sa buhay niya. Walang pakundangan itong humakbang at dininan ang pinakamagandang bahagi ng check. Ang matulis na takong ay bumaon sa malambot na tinapay. Dinudurok ang caramel at ang huling patak na dignidad ni Camila. Ang duming balat mo. Bulong ni Beatrice. Ang ngiti ay nananatili sa kanyang maalabi habang nakatingin sa mabisita. Bagay na bagay sa ugali mo. Hindi pumata ang luha ni Camila. Masyadong masakit. Masyadong malalim ang sugat para ilabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Nakayuko lamang siya. Niyayakap ang sarili. Ninanais na lamunin siya ang lupa hanggang sa isang mainit at makapal na tela ang biglang bumalot sa kanyang nanginginig na mga balikat. Amoy ne kape at mamahaling sigarilyo. Nang iangat ni Camila ang kanyang paningin. Nakita niya si Ricardo Balmonte, ang bilyonaryong may-aring bahay. Ang lalaking kilala sa kanyang pagiging kalmado at tahimik ay nakatayo sa kanyang harapan na wala ng suot na suit jacket. Ginamit niya ito upang takpan ang katawan ni Camila. Maingat na inaayos ang kuwelyo upang itago ang peklat na pinagtawanan ng kanyang asawa. Ricardo, what are you doing? Tumaas ang boses ni Beatrice. Ang perpektong maskara ng pagiging mahinahon ay unti-unting nababasag. Kinakampihan mo ba ang hampas lupang? Yan sa harap ng bisita ko. Hindi tiningnan ni Ricardo ang kanyang asawa. Ang kanyang mata na may bakas ng matinding pagod at mahabang taon ng pagtitiis ay nanatiling nakatitig sa durog na cake sa higat sa nanginginig na mga kamay ni Camila. Nang magsalita siya, ang boses niya ay mababa. Ngunit dumagundong sa bawat sulok ng silit. The party is over. Lahat ng bisita, maaari na kayong umuwi. Humihingi akong paumanhin sa iskandalong ito. Nagsimulang makpulungan ang mga tao, ang tunong nga baso nga na inilalapag, ang mga nakmamadaling yabak papalabas. Gumuo ang mundo ni Beatrice. Ang gabing inilaan niya para purihin ang sarili bilang isang anghel ng kawanggawa ay sinira ng kanyang sariling asawa dahil sa isang katulong. Tumalikod si Ricardo. Hindi nag-iwan ng kahit anong salita ng pagmamahal o awa. Naglakad palayo papunta sa kanyang opisina. Iniwang bukas ang pinto na tila nagaanyaya ng isang malaking digmaan. Naiwan si Camila na nakatayo. Yakap ang malaking yakit na nagliligtas sa kanya mula sa lamig at kahihiyan. Ngunit ang kaluwagan ay panandalian lamang. Nang tuluyang mawala ang mga bisita at tanging silang dalawa na lamang ni Beatrice ang naiwan sa malaking bulwagan. Lumapit ang ginang. Ang amoy ng sampagita ay naging nakakasakal. Inilapit ni Beatrice ang kanyang mukha sa tainga ni Camila. Ang boses nito ngayon ay wala ng palamuti. Puro at dalisay na kamandag. Matalino ka. Teresa, pero sana alam mong hindi ka iniligtas ng asawa ko. Pinahaba niya lang ang paghihirap mo. Naramdaman ni Camila ang malamig na hininga ni Beatrice sa kanyang bato. I enjoy mo ang init ng jacket na yan ngayong gabi. Dahil bukas na bukas din. Ipapasira ko ang buhay ng Tia Ines mo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Kasama ng bulo na resipe niyo. Ang lamig ng gabi sa labas ng mansyon ay hindi may kukumpara sa lamig na nanunuot sa bawat buto ni Teresa Camila habang naglalakad siya pawi sa masikip na eskinita en tondo. Ang jacket ni Ricardo na nakasampay sa kanyang balikat ay tila isang mabigat na pasanin. Isang paalala at isang mundong kailanman ay hindi magiging kanya. Sa bawat hakbang, ang amoy ng mamahaling pabango at kape na nakadikit sa tela ay unti-unting napapalitan ng pamilyar na amoy ng estero. Nabubulok na basura. At usok mula sa mga nagsisiha sa tabi ng daan. Pagpasok niya sa maliit nilang barong-barong. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay tumama sa mukha ni Tia Ines. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na banig. Ang pahinga ay mabigat at may kasamang huning ang hirap. Ang baso ang tubig sa tabi nito ay may lumulutang na alikabok. Ito ang realidad na binalikan ni Camila, isang realidad na walang chandelier, walang pila na bandeja, kundi puro lamang dumi at pangangailangan. Sinimula ni Camila ang paglilinis ng kanilang maliit na karinderya na dati ay punong ng tawanan at amoy ng masarap na ulam.
Ngunit ngayon ay isang piping saksi na lamang sa kanilang pakalugmok. Habang pinupunasan niya ang luma at kinakalawang na lamesa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang daliri. Ang bawat gasgas sa kahoy ay parang hiwa sa kanyang puso. Hindi pa natatapos ang gabi ng isang marangyang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Ang tunog ng gulong na dumadaan sa putikan ay parang isang babala. Bumaba si Alonzo Fergel. Suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti at hawa ang isang makapal na brown envelope. Ang ganda pahing nege lugar na to. Teresa, ramdam na ramdam ang hirap. Panimula ni Alonzo. Ang boses ay puno ng pangungutya habang tinatakpan ang kanyang ilong ng isang puting panyo. Sayang lang na ang tiyahin mo ay hindi marunong humawak ng pera. O baka talagang sadyang malas lang kayo. Inilapak ni Alonzo ang madokumento sa basang lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman magalagda ni Tiaines mga utang na lumobo dahil sa interes. Mga promissory note na hindi nabayaran. Utang na loob ang tawag dito. Teresa, pinahiram kayo ngang pera ngang pamilya. Valmont nung mamatay ang mamagulang mo. Ngayon, ang halaga ngang pagkakautang niyo ay sapat na para mabulo ang tiyahin mo sa kulungan. Isipin mo, ang matandang may sakit. Sa likod ng rehas, baka hindi niya kayanin ang unang gabi doon. Napakapit si Chamila sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang pagsakal ng sitwasyon. Ang utang na loob na dapat ay nagbubuklod sa mga tao sa pasasalamat ay ginagamit na ngayon bilang isang mahigpit na lubid sa kanyang leher. Ano ang gusto niyo, tanong ni Chamila? Ong bos ay pau, en gunit matatag. Bumalik ka sa mansyon. Pero hindi bilang empleyado na may sahod. Babalik ka bilang isang aliping may buhay. Pagbabayaran mo ang bawat sentimo ng utang na to sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat utos ni Beatriz. Walang reklamo. Walang suweldo. Hanggang sasabihin naming sapat na, kinabukasan. Ang araw ay sumikat ng may dalang panibagong pasakit. Nakaluhod si Chamila sa gitna ng malawak na garden ng mansyon. Tinitistis ang bawat damo sa ilalim ng nakatirik na sikat ng araw. Sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng isang puting gazebo, idinadaos ni Beatriz ang kanyang lingguhang charity tea party. Ang boses ni Beatriz ay umaalingaw-ngaw. Puno nga butihan para sa mga pandinig nga kanyang kaibigang Alta. Kailangan nating medjing mapabigay sa mga mahihirap. Poor people need our guidance. Our mercy. Like this girl over there. Turo niya kay Chamila gamit ang kanyang pamaypay. She made a mistake. But I still keep her. That's the power of forgiveness. Naktawanan ang maginang. Habang si Chamila ay patuloy sa pagkayot. Ang mga mula sa pampaputi na ginamit niya sa paglilinis ng mga estatwa kanina ay nagsisimula ng kumain sa kanyang balat. Ang kanyang makamay, na dati ay mahusay humawa ang kutsilyo at sangkap. Ngayon ay tila lapnos at nanginginig. Isang gintong barya ang biglang tumalbok sa marmol na sahig at gumulong papunta sa putikan sa harap ni Chamila. Ang isa sa mga bisita ni Beatriz ay sinadyang ihulo ito. Ayan, pambili mong gamot sa paklat mo. Wika ngang bisita habang humihigop ng saa. Dahan-dahang iniabot ni Chamila ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay isang paglunok nga natitirang dignidad. Ang dumingang putik ay humalo sa dugo mula sa kanyang matuyong kuko habang pinupulot ang barya. Sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding hiya, hindi dahil sa siya ay mahirap, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng mga taong nasa harap niya. Mula sa bintana ng ikalawang palapak, nakatingin ang guardian na si Mateo. Hawak niya ang isang lumang kwaderno na may balat na balat. Ang kanyang mamata ay madilim. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Beatriz at Alonzo. Isinulat niya ang isang petsa sa kwaderno. Ang kanyang ballpen ay madiin na bumaon sa papel. Tila may itinatagong galit na matagal ng kinikimkim. Lumipas ang mga oras hanggang sa lumubog ang araw. Pagod, gutom, at nanunuyo ang lalamunan. Inutusan si Chamila na pumasok sa loob upang linisin ang dining room pagkatapos ng hapunan ng pamilya. Saktong pagpasok niya, nakita niya si Beatriz na nakatayo,
Sa harap ng kanyang asong si Princess, isang mamahaling poodle. May hawak si Beatrice na isang mangkok ng gourmet dog food may halong karne ng baka at sariwang gulay. Ay, nakalimutan kong pakainin si Princess. Wika ni Beatrice nang makita si Camila. Tumingin siya sa aso. Pagkatapos, kay Camila na may malupit na ningning sa mga mata. Pero mukhang mas nagugutom ang katulong ko kaysa sa aso ko. Teresa, sayang naman to kung itatapon lang. Tutal, sabi mo naman ay sanay kayo sa tira-tira. Ibinaba ni Beatrice ang mangkok ng pagkain sa sahi. Sa tabi mismo ng kanyang aso. Kainin mo. Utos ko yan bilang bahagi ng pagbabayad mo sa utang ang tiyahin mo. Huwag kang mag-inarte. Mas masustansya, payan kaysa sa kinakain niyo sa tondo, eksaktong sa sandaling iyon. Bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Ricardo. Pagod mula sa opisina. At natigilan sa kanyang nakita. Ang kanyang asawa ay nakangisi habang nakaturo sa mangkok ng pagkain sa sahig. At si Camila ay nakatayo sa harap nito. Ang mukha ay putla at ang mga mata ay puno ng isang uringang sakit na hindi na kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tanjing ang tunog NG pajingga ni Ricardo ang naririnig. Na tila isang bulkang malapit ng sumabog. Hindi makapagsalita si Ricardo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom nang mahipit hanggang sa bumabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang hangin sa loob ng dining room ay tila naging lason. Bawat langhap ay may halong amoy ng malansang karna mula sa mangkok sa sahig at ang masangsang na amoy ng mapanirang kapangyarihan. Beatrice, ano ang pumasok sa utak mo ang boses ni Ricardo ay gumaralgal. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi sa babaeng pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Disiplina. Ricardo, iyan ang tawag diyan. Sagot ni Beatrice habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang madaliringang isang talang linen. Tumingin siya sa kanyang asawa ng may malamig na katapangan. Ang nga taong hindi alam ang kanilang lugar ay dapat tinuturuan kung paano mamuhay kasama ng mahayop. Do you want to protect her? Go ahead. Pero tandaan mo, ang bawat hakbang mo para sa kanya ay may katumbas na pirma sa mga dokumentong hawak ni Alonso. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, lumapit siya kay Camila. Ang kanyang kamay ay nanginginih ng tangkaing hawakan ang balikat ng dalaga. Ngunit mabilis na umiwas si Camila. Ang tingin ng dalaga ay hindi punong luha, kundi ngang isang uri ng put na mas masakit pa sa sampal. Huwag niyo akong hawakan. Bulong ni Camila. Ang boses niya ay parang tuyong dahon na nayurakan. Huwag niyo akong kaawaan kung wala naman kayong balak na tapusin ang kahayupang ito. Tumalikot si Camila at lumabas, nega mansyon. Iniwan ang mag-asawa sa gitna ng isang digmaang matagal nang nagsimula sa ilalim ng kanilang marangyang bubong. Sa loob ng opisina ni Ricardo. Ang dilim ay tila mas lalong kumakapal. Pumasok si Alonso Fergal nang hindi kumatok. Bit-bit ang isang x-ray na folder. Inilapag niya ito sa ibabaw ng lamasang gawa sa mahogani. Huminahon ka. Ricardo. Wika ni Alonso habang nagsasalin ng alak. Ang pagwawala mo ay hindi makakatulong sa stock market. Alam mo kung paano gumagana ang mundong ito. Beatrice is the face of your foundation. My financial expertise is the spine of your empire. Kapag ginalaw mo ang kapatid ko, guguho ang lahat ng pinahirapan mo. Ang maling deklarasyon ng buwis. Ang mga ghost project sa Mindanao. Lahat yan ay nakatali sa pangalan mo. Napayo ko si Ricardo. Ang anino niya sa pader ay tila isang higanteng nakakulong sa isang maliit na hawla. Ang hanay ng isang bilyonaryo ay naging malinaw ang kanyang kapangyarihan. Ay isang ilusyon na binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Upang maprotektahan ang pangalan ng pamilya, kailangan niyang manatiling bulak sa paghihirap ng mga taong katulad ni Camila. Kinabukasan, hinarap ni Ricardo si Camila sa likod ng bahay. Malapit sa imbakan ng makagamitan sa hardin, inabot niya ang isang puting sobre. Teresa, umalis ka na rito. Pakiusap ni Ricardo. Ang boses ay puno NG
Pagsusumamo. Ito ay isang saka. Sapat na ito para bayaran ang lahat ng utang niyo at makapagsimula kayo ng tiyaina sa ibang probinsya. Huwag ka nang bumalik. Hindi ko na kayang protektahan ka sa loob ng pamamahay na ito. Tiningnan ni Chamila ang tseka. Ang halagang nakasulat doon ay may maraming zero, isang halagang, sapat na para baguhin ang kanyang buhay. Ngunit habang hawak niya ang papel, naramdaman niya ang kakaibang hapdi. Hindi ito tulong, ito ay hush money. Ito ay bayad para sa kanyang pananahimik at para sa pagtakpan ang kahihiyan ni Richardo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa malabi ni Camila. Akala niyo ba lahat ng bagay ay may presyo? Mr. Valmonte, ang dangal ko ba ay mabibili ng isang pirasong papel? Dahan-dahang pinunit ni Camila ang tseka sa dalawa. Pagkatapos ay siya apat. Hanggang sa maging maliliit na piraso. Itinapon niya ang mga ito sa hangin. Hinahayaang tangayin ng hangin ang mapangarap na gawa sa pera. Sa kalsada habang pauwi, nakakita si Chamila ng isang grupo ng mga pusakal na nagahalukay sa basura. Kinuha niya ang mapiraso ng seka na naiwan sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ng isang tuyong latang sardinas. Para sa kanya, ang yaman NG a Valmonte ay mas mababa pa sa basura. Habang naglalakad, tumunog ang kanyang luma at sirang cellphone. Isang unknown number ang nagpadala ng mensahe. Don't lose hope. Teresa, I am coming home. The truth has a way of coming out. Even in the darkest rooms of that mansion. Hindi alam ni Chamila kung sino si El. Ngunit ang mensaheng iyon ay nagbigay sa kanyang isang uring lakas na hindi kayang ibigay ng pera ni Richardo. Samantala, sa loop ng master bedroom, nakaharap si Beatriz sa kanyang vanity mirror habang nagsusuot ng perlas. Pumasok si Alonso. Ang mukha ay seryoso. Ricardo is weak. Beatriz. He tried to pay her off. Balita ni Alonso. Tumigil si Beatriz sa pag-aayos. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero, isang babaeng handang pumatay upang mapanatili ang kanyang trono. Then we changed the plan. Wika ni Beatriz. Ang kanyang mata ay naging singkit sa tinding galit. Huwag mo lang siyang paalisin. Alonso, gusto kong makita siyang gumagapang sa putik. I want her to lose everything. Pati ang natitirang hininga ng matandang tiyahin niya. Patahimikin mo ang lahat ng maaring magsalita. Ang gabing iyon, ang langit ay binalot ng madidilim na ulap. Tila nagbabadya ng isang delubyo na wawasak sa lahat ng itinatago ng pamilya Valmont. Ang gabi sa Intramuros ay tila isang piping saksi sa bawat luhang pilit na itinago sa ilalim ng kadiliman. Ang amoy ng lumang bato at amoy ng paparating na ulan ay humahalo sa amoy ng pintura at bagong tabas na kahoy. Sa lubang maliit at siksik na eskinita, sa tapat ng naksarang karinderya ni Tia Ines, mag-isang kumikilos si Teresa Camila. Ang bawat pagkuskos niya sa maruming dingding ay may kasamang dalangin. Gumamit siya maanja itinabing barya, mga huling sentimo mula sa kanyang pagkabata, upang bumili ng isang lata ng puting pintura at ilang piraso ng galyon. Sa bawat haplos na brush sa dingding, tila muling nabubuhay ang pangarap niya, ang pangarap na makita ulit ang kanyang tiyahin na nakaswat na apron. Naghahanda ng mainit na sabaw para sa mamanggagawa at ang halimuyak ng bawang at sibuyas na pumupuno sa hangin sa halip na ang amoing lason ng Valmonte. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang nakakangilong ingay. Ang tunog nga mabibigat na yabak ng bota sa basang semento ay nakpatindi sa balahibo ni Camila. Tatlong lalaki na may mga takip sa mukha at may bitbit na mga bakal na tubo. Ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Walang salita, walang paliwanag. Ang unang hampas ng bakal ay tumama sa bagong kumpuning lamesa ni Chamila. Ang tunog ng pagkabaling ng kahoy ay umaling-aungaw sa buong eskinita. Tila isang buto na nadudurok. Sinundan itong pagbasa ng mga bintana. Ang bawat piraso ng bubok na tumatalsik sa sahig ay parang magristang pangarap ni Camila na nakakapiraso sa harap ng kanyang mamata. Hindi sumigaw si Chamila. Nakatayo lang siya. Ang brush na may puting pintura ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang nangingini na kamay.
Lumilikha ang isang puting mansa sa maruming lupa. Ang kanyang katawan ay naging manhid. Ang bawat pagwasa sa karinderya ay parang isang hiwa sa kanyang sariling balat. Ngunit ang sakit ay hindi na umaabot sa kanyang, uta ito ay huminto sa kanyang nanlalamig na puso. Ang pinakamalupit na sandali ay nang lapitan ngang isa sa mga lalaki ang malaking kalderong nakasalang sa kalan ang kalderong pag-ari pa ngang kanyang ina. Kung saan doon sana niya lulutuin ang unang handa para sa pagbubukas muli ng karinderya, kinuha ng lalaki ang isang galon ng itim na langis ng makina. Ang malapot at mabahong langis-nangis. At walang pakundangan itong ibinuhos sa loob. Ang itim na likido ay humalo sa malinis na tubig. Nilalason ang bawat sulok ng bakal. Ginagawang basurahan ang simbolo ng kanyang pag-asa. Nang matapos ang paninira, mabilis na naglaho ang galalaki sa dilim. Iniwan ang amoy ng gasolina at ang matinding katahimikan ng kawalan. Dahan-dahang lumuhod si Jamila sa gitna na gumuho ng labi na gusali. Ang kanyang kamay ay gumapang sa putikan upang hanapin ang isang bagay. Doon, sa ilalim ng isang basag na upuan, nakita niya ang tanging litrato nila ni Tia Ines, isang litratong kuha noong masaya pa sila. Noong ang karinderya ay puno pang liwanag, ngunit ang litrato ay nabasang itim na langis. Sinubukan ni Camila na punasan ang mukha ng kanyang tiyahin gamit ang varao na malinis pa. Ngunit lalong kumalat ang dumi. Ang bawat pagpunas niya ay lalong bumubura sa tanging alaalang kaligayahan na hawak niya. Ang langis ay dumaan sa kanyang daliri. Malakit, mabaw, at tila hindi na kailanman matatanggal. Katulad ng dumi na pilit na ipinapahit sa kanya ng mafalmon. Ganito na lang ba talaga bulong niya sa sarili? Ang kanyang boses ay hindi na narinig dahil sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang ulan ay humalo sa itim na langis. Lumilikha na maamadidilim. Naagos sa sahik na mga karinderya. Hindi na niya alam kung ang basang nasa kanyang pisngi ay ulan o ang maluhang sa wakas ay bumuhos na rin pagkatapos ang mahabang panahon ang pagtitimpi. Sa gitna ng kanyang pahihinakpis. Isang anino ang tumakip sa ilaw ngang poste sa labas. Isang lalaking may suot na kapote at may hawak na payong ang nakatayo sa tapat na wasak na pintuan. Si Mateo, ang matandang kwardiyan na laging nananahimik sa mansiyon. Walang sabi-sabing lumapit si Mateo at tumabi sa nakaluhot na si Camila. Hindi siya nagalok ng tisyu. Hindi rin siya nagsalita ng mga huwad na pangako. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Camila na punong itim na langis at inilagay doon ang isang maliit, malamig, at mabigat na bagay. Isang susi. Isang gintong susi na may tatak ng pamilya Valmonte, ang susi sa lihim na kahon ng salapi sa opisina ni Ricardo. Huwag mong hayaang lamunin kang dilim. Teresa. Wika ni Mateo. Ang boses ay parang kalawang na nakikiskisan. Ang langis na yan ay madaling hugasan. Pero ang dungis sa konsensya 6 taong gumawa nito sa iyo. Iyon ang kailanman ay hindi mabubura. Gamitin mo ang susing ito. Doon mo mahahanap ang pambilingang katarungan na matagal nang ninakaw sa atin. Tumingin si Camila sa susi. Pagkatapos ay siya naglalakihang pader ng intramuros. Ang ulan ay lalong lumakas. Tila sinusubukang hugasan ang lahat ng dumi ng gabing iyon. Habang ang apoy ng paghihiganti ay nagsisimulang magliyap sa gitna ng basang mapangarap ni Teresa Camila. Ang umaga pagkatapos bagyo sa intramuros ay may dalang amoy basang abo at stagnan na tubig. Ang sikat na araw ay tila nakikiramay. Maputla at walang init habang tumatama sa mga wasa na dingding ng Casa Teresa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gumuho ng mga labing ang gusali, isang tunog ng marahas na pahinto ng sasakyan ang bumasag sa kapayapaan. Isang pares ng mamahaling bota ang walang pag-aalinlangang humakbang sa putikan. Si Lucia Valmonte ay nakatayo doon. Suot ang isang itim na trench coat. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng mga pader ng kuta sa paligid. Hindi siya nakpadala na biso sa kanyang pagdating mula sa Madrid. Hindi siya dumaan sa mansiyon upang hakkan ang kanyang amain at ang madrasta niyang si Beatriz. Dumiretso siya rito. Sa lugar kung saan ang amoy ng itim na langis ay mas masangsang pa sa amoy ng kamatayan. I expected to see a victim crying in a corner.
Bungat ni Lucia habang tinitingnan si Camila na kasalukuyang naktitipon ng mga basa na bote. But you look like someone waiting for a war. Tumadyo si Camila. Hinarap ang babaeng alam niyang anak ni Richardo. War is expensive. Mes Valmonte. I'm just cleaning up the mess your family made. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lucia. Hindi ako pumunta rito para huminging paumanhin para sa kanila. I came here because I hate filth. Especially the kind that my stepmother covers with pearls and perfume. Sa gitna ng kanilang pag-usap, isa pang anino ang pumasok sa wasak na pintuan. Si Ricardo. Wala siyang suot na suwet. Ang kanyang polo ay lukot. Ang kanyang buhok ay gulo. At ang kanyang mamata ay kakikitaan ng matinding puyat. Hindi siya lumapit bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang lalaking nagnanais na mabura ang bakas ng kanyang sariling karuwagan. Walang salitang kinuha ni Richardo ang isang walis at nagsimulang tumulong. Ang kanyang makamay, na dati ay pumipirma lamang ng mga kontratang nakakahalaga ng bilyon-bilyon, ngayon ay humahawak sa maruming labi ng mabasak na kagamitan. Nang makakita si Richardo nga matatalim na piraso nga salamin na malapit sa paanan ni Camila, hindi siya nagatubili. Gamit ang kanyang mahubat na kamay, maingat niyang pinulot ang bawat piraso. Naramdaman niya ang hapdi ng bumaon ang isang maliit na bubok sa kanyang palat. Ngunit hindi niya binitiwan ang pagkakahawak. Ang pulang dugo ay humalo sa itim na putik sa kanyang balat. Isang simbolikong pagbabayat puri na mas toto kaysa sa kahit anong tseke na pinunit ni Camila. Mr. Valmonte. Stop. Pigil ni Camila. Ang kanyang boses ay may halong gulat at bahagyang lambot. Hayaan mo ako. Teresa. Sagot ni Ricardo. Ang boses ay mahina ngunit puno nega determinasyon. I let them destroy your dream while I watched from the balcony of my cowardice. This is the least I can do to make sure you don't get hurt by the remains of my family's cruelty. Sa sandaling iyon, sa ilalim na bubong na tila anumang oras, ay babagsak. Isang kakaibang pagkakaisa ang nabuo. 3 tao mula sa magkakaibang mundo na pinagbuklod ng isang sakit at isang kaaway. Naglabas si Richardo ng isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, isang printout ng isang bank statement. Teresa, Lucia, look at this. Wika ni Ricardo habang inilalapag ang papel sa ibabaw ng tanging lamasang hindi gaanong nawasak. I discovered a slush fund account. It's under my name. But I never signed for these transactions. Millions of pesos are flowing out of our charity foundation into offshore accounts in the Cayman Islands. And the person managing it is Alonso. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. I knew it. Sa Madrid pa lang. May mga balita na tungkol sa mga pekeng art auctions ni Tita Beatriz. They are laundering money using the name of the Valmonte Foundation. They didn't just break your kitchen. Teresa, dagdag ni Ricardo. Ang tingin ay nakatuwang kay Camila. They are using the poverty of others to build their throne. And I need your help to bring it down. I have the documents, but I need the eyes and ears inside the mansion that only someone like you can provide. Habang ang tatlo ay seryosong nagpaplano sa gitna, na gumuho na mag-alabi na gusali. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ga malamig at tahimik na mansyon. Nakatayo si Beatriz sa harap ng isang computer screen. Ang kanyang mukha ay nangangalit habang pinapanood ang isang maliit na pulang tuldok sa GPS tracker ng sasakyan ni Ricardo. Ang tuldok ay hindi gumagalaw sa gitna ng intramuros. So, doon ka pala nagtatago. Ricardo, bulong ni Beatriz. Ang kanyang maguko ay madiin na bumaon sa talang velvet ng kanyang upuan. Kasama ang anak mong traidor at ang basurang yan, kinuha ni Beatriz ang kanyang telepono at may tinawagan. Alonso, ihanda mo ang media. Sasabihin nating nawawala si Ricardo at baka dinukot. Siya ng mga sindikatong konektado sa katulong natin. Let's turn this into a national scandal. Gusto kong gimakita kung gipaano lalabang angi amya kapag ang buong mundo na angi umusga sa kanila. Salub NG karindarya. Ang tatlo ay hindi pa alam na ang giyera ay lalong lumalawa.
Ngunit sa bawat piraso nga, salamin na nalilinis nila. Ang kanilang loob ay lalong tumitigas, para silang magkandila sa gitnang giyera malit ang liwanag. Ngunit sapat na upang ipakita ang daan patungo sa katotohanan. Ang bawat telebisyon sa mga tindahan sa kanto. Ang bawat screen ng cellphone ng mga dumadaan. At ang bawat ingay ng radyo sa loob ng mga jeepney ay naglalabas ng isang muka ang muka ni Beatriz Valmonte. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa. Walang alahas. At ang kanyang mata ay mapula at puno ng luha. Isang perpektong larawan ng isang asawang naluluksa at nag-aalala. Ang asawa ko, si Ricardo, ay isang mabuting tao. Viko ni Beatriz sa harap ng kamerang naglalakihang TV networks. Masyado siyang naging mapagtiwala. Ang babaeng iyon, si Teresa Camila, ay pinatuloy namin sa aming tahanan dahil sa awa. Binigyan namin siyang trabaho. Napakain ng dangal. Ngunit ginamit niya ang kanyang ganda at ang kanyang mapanlinlang na kamusmusan upang akitin ang aking asawa at ngayon. Ngayon ay pilit niya itong itinatago sa amin para sa pera sa loob na isang maliit na karinderya sa kanto ng Tondo. Malapit sa tinitiran ni Camila. Ang mga tao ay nagsimulang makbulungan. Ang makapitbahay na dati ay nguminggiti sa kanya. Ang mga tindera na dati ay binibigyan siya ng dagdag na kanin. Ngayon ay tumitingin sa kanya ng may halongput at pandidiri. Nang lumabas si Camila sa eskinita upang bumili ng gamot para kay Tia Ines, naramdaman niya ang biglang pagtahimik ng paligid. Ang tanging naririnig ay ang tuno ng isang radyong pumapailan lang ang boses ni Beatriz. Huwag kayong palilinlang sa kanyang anyo. Patuloy na boses sa radyo. Siya ay isang ahas na pumasok sa aming paraiso. Isang plastik na supot na punong maruming tubig at tira-tirang pagkain ang biglang tumama sa balikat ni Camila. Ang malansang amoy ng nabulok na isda ay kumalat sa kanyang damit. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa kanyang balat ay tila isang hudyat para sa iba. Malandimang agaw nga sa wasigaw ng isang matandang babae na dati ay tinutulungan ni Camila sa pagbuhat ng balde. Wala kang utang na loob pagkatapos kang pakainin ng mga Valmonte. Ganyan ang igaganti mo, dagdag pa ang isang lalaking lasing. Hindi sumagot si Camila. Tumayo siya ng matuwid. Hinahayaang dumaloy ang maruming tubig sa kanyang pisngi. Ang kanyang mata ay nanatiling nakatitig sa malayo. Ang bawat pangungutya ay parang isang hampas nga latigo. Ngunit sa halip na mabuwal, lalong tumitigas ang kanyang paninindigan. Ang hiya na inaasahan nilang makita sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at matalim na dignidad. Ngunit ang lahat ng katatagan niya ay gumuho nang marinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa loob ng kanilang dampa. Tia Ines, sigaw ni Camila habang namamadaling pumasok. Nakaluhod ang matanda sa sahig. Hawa ang kanyang dibdib. Ang mukha ay kulay, abo at ang mga labi ay nangingitim. Sa harap nito ay ang lumang telebisyon na nagpapakita pa rin ng mukha ni Beatriz. Nakita ang matanda ang lahat. Narinig niya ang bawat paninira sa kaisa-isang pamangkin na itinuring niyang anak. Sammy. Camila. Hindi totoo. Hindi ka. Ganon. Ang huling bulong ni Ines bago ito mawalan ng malay. Tia, gumising kayo, tulungan niyo kami, sigaw ni Camila. Ngunit walang sinuman sa labas ang lumapit. Ang mga kapitbahay ay nanatiling nakatayo sa labas. Nanonood. Tila isang palabas na hinihintay ang trahedya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Lucia. Camila, huwag kang lalabas, May. Mga reporter at pulis na papunta sa dampa niyo. It was a setup, sinadya ni Beatriz na palabasin na kinuha mo si Papa para ma-freeze ang mga accounts niya at mapigilan ang investigasyon natin. Mabilis na wika ni Lucia. Lucia, si Tia Ines. Inatake siya sa puso, walang hustong tumulong sa amin. Ang matao rito. Pinaniniwalaan nila si Beatriz. Higbi ni Camila. Ang unang pagkakataon na narinig ang lamat sa kanyang boses. Hold on. I'm coming with Mateo and a private ambulance. Just stay inside. Ibinaba ni Camila ang telepono at muling tiningnan ang kanyang tiyahin.
Sa tabi nge kamay nge matanda. Nakita niya ang isang pirasong papel na nahulog mula sa kuwaderno ni Mateo kanina. Ito ang trang numero 45 na nawawala. Binasa ito ni Chamila sa gitna ng dilim. Ang sulat kamay ay luma ngunit malinaw, October 12. Ichenjo ba ba? Ang sunog sa bodega ay hindi aksidente. Nakita ko si Alonso na may hawak na gas. Si Beatrice ang nagutos upang makuha ang insurance at pambayad sa utang sa sugal. Pinatay nila ang mga magulang ni Teresa. Ang hangin sa lubang maliit na silid ay tila naglaho. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sabunot o sampal. Ang mataong napapakita ng awa sa kanya. Ang mataong naniningil sa kanya ng utang na loob ay ang mismong taong pumatay sa kanyang pamilya. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Chamila. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang naapoy na galit na ngayon ay tuluyan ng lumiyap. Mula sa labas. Narinig niya ang sirena ng pulis at ang ingay ng mga reporter. Ang mailaw nga kamera ay tumatama sa kanilang bintana. Tila mga buwayang naghihintay na lamunin ang kanyang pagkatao. Kinuha ni Camila ang susing ginto mula sa kanyang bulsa at ang pahina ng kuwaderno. Tumingin siya sa walang malay na si Tia Ines at pagkatapos ay sa labas. Kung saan naroon ang mundong mapanghusga. Tapos na ang pagtatago. Bulong niya. Ang boses ay wala ng bakas ng takot. Kung gusto niyo nga bruha, ibibigay ko sa inyo ang bruhang wawasak sa inyong lahat. Ang bawat sulok ng mansiyong nga Valmonte ay tila isang malaking labirinto na binuo mula sa kasinungalingan at ginto. Sa paningin ng mga bisita. Ito ay isang palasyong karangyaan. Ngunit para kay Teresa Chamila, ang bawat pasilyo ay tila mga ugat na isang dambuhalang halimaw na matagal nang sumisip sa kanyang dangal. Gabi na. At ang buong kabahayan ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng centralized air conditioning na nagdadala ng tuyong lamig sa bawat silid. Gamit ang kanyang suot na itim na damit na halos humalo sa dilim. Maingat na kumikilos si Camila. Hindi siya gumagamit na makapangunahing pintuan. Alam niya ang bawat lihim na daan na makatulong ang makikitit na hagdan ng kahoy. Ang malagusan sa likod ng kusina. At ang makasulok na hindi nararating na liwanag na makakandalir. Sa kanyang tainga ay may suot siyang isang maliit na earpiece. Teresa, nasaan ka na? 2 minutes na lang at magre-reset ang security camera sa West Wing. Ang tinik ni Lucia sa kabilang linya ay mahina ngunit puno ng autoridad. Nakaupo si Lucia sa isang madilim na sulok ng basement. Ang kanyang daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard ng laptop habang pinapasok ang firewall ng sarili nilang tahanan. Nasa tapat na akong silid ni Alonso. Bulong ni Chamila. Ang kanyang puso ay tumitibo ng mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag. Inilabas niya ang gintong susing ibinigay ni Mateo. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na pagsabog sa gitna ng katahimikan. Bagaman sa katotohanan ay halos wala itong ingay. Pagpasok niya sa loob ng opisina ni Alonso. Ang amoy na mamahaling tabako at lumang leather ang bumatisa. Kanya isang amoy na para kay Chamila ay amoy na korupsyon. Bilisan mo. Camila, I can see the server logs. May nag-access ng files ni Alonso from a remote location. Baka mahalata nila na may pumasok. Paalala ni Lucia. Mabilis na naghalungkat si Chamila. Hindi niya tinitignan ang maalahas o ang mabundle ng pera sa loob ng kahon ng salapi. Hinahanap niya ang mapapel ang maebidensyang magpapatunay na ang pondong para sa mga batang lansangan ay napunta sa mga luho ni Beatrice at sa mga sugal ni Alonso. Sa gitnang kanyang paghahanap, nakita niya ang isang asul na folder. Nang buksan niya ito, isang dokumento ang naging sanhi upang pansamantalang huminto ang kanyang mundo. Isang kasunduan sa insurance. May patsang ilang araw bago ang suno na pumatay sa kanyang mamagulang. Ang pangalan ni Beatrice Valmont ang nakasulat bilang pangunahing beneficiary ng isang kumpanyang hindi naman pag-aari ng Valmont noon. Nahanap ko na, Lucia, ang lahat ng ito. Plano nila mula, panong una. Wika ni Chamila.
Ang boses ay nanginginig sa galit. Ngunit bago pa siya makakilos, ang katahimikan, nege mansyon ay binalot, nege tunog, nege pagbusina, nege sasakyan mula sa ibaba. Ang malakas na liwanag na headlights ay tumama sa bintana ng opisina. Teresa, get out now. Nakabalik na si Beatrice, sigaw ni Lucia sa earpiece. May nangyari sa event. Maaga silang umuwi ni Alonso, nataranta si Camila. Hindi na siya makakalabas sa pinto dahil maririnig ang kanyang migayabak sa pasilyo. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang pumasok sa loob ng malaking walk-in closet sa dulo ng opisina, kung saan nakasabit ang mga suite ni Alonso. Saktong pagsara niya nga pinto and closet. Bumukas ang pintong opisina. Ang tuno na marahas na papihit na handle ay sinundan ng mabibigat na yaba ng takong ni Beatrice. Ang halimuyak ng lavender at sampagwita ang amoy na dati ay kinatatakutan ni Camila ay ununting pumasok sa loob ng closet. Nanigas si Camila. Ang bawat pahinga niya ay tila isang kasalanan. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy mula sa kanyang noo pababa sa kanyang lik. I told you, Alonso. Hindi sapat ang paninira sa TV. Ang boses ni Beatrice ay matalim at puno ng nerbiyos. Ricardo is becoming harder to control. And that girl, kailangan nating siguraduhin na hindi na siya makakapagsalita kailanman. Huminahon ka. Beatrice, the police are on our side. In a few days, Teresa Camila will be behind bars, and Ricardo will have no choice but to sign the power of attorney over to us. Sagot ni Alonso. Nasa loob lang si Camila. Ilang pulgada ang layo mula sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Ang kanyang makuko ay bumaon sa kanyang mapalad upang pigilan ang sarili na sumigaw at sugurin ang dalawa. Ang nararamdaman niya ay hindi na takot, kundi isang matinding pagkasuklam na tila gustong sumabok sa kanyang dibdib. Lumapit si Beatrice sa lamesa. Eksakto sa tapat kung nasaan ang isang baso and tubig na kanina ay bahagyang nausok ni Camila. Huminto ang ginang. Sa ilalim ng liwanag ng maliit na lamp sa lamesa. Dahan-dahang gumalaw ang baso. Dahil sa hindi pantay na pagkakapatong nito sa gilid ng isang folder, ang basong kristal ay nagsimulang gumanit. Dahan-dahang dumadaos-dos patungo sa gilid nega lamesa. Nanlaki ang mamata ni Camila mula sa sivang nu pinto nu closet. Ang bawat milimetro ngang paggalaong gaso ay tila isang oras na lumilipas. Kung babagsak ang basong iyon, ang tunog ng pagkabasag nito ay magiging hudyat ng kanyang katapusan. Wait. Vika ni Beatrice. Ang kanyang boses ay biglang naging alerto. May amoy ngang ibang tao rito. Unti-unting luminghon si Beatrice sa direksyon na closet. Ang baso ay nasa dulo na enehe la mesa. Kalahati nito ay wala na sa patungan. Handa nang bumaksak sa matigas na sahig. Ang tunong kristal na humalik sa matigas na sahig ay parang 1,000 pirasong yelo na sabay-sabay na nahiwa sa katahimikan ng silid. Ang bawat piraso ng basak na baso ay tumalsik. Ang ilan ay umabot pa sa ilalim ng pinto ng closet kung saan nakatago si Teresa Camila. Nanigas ang buong katawan ni Camila. Ang kanyang mata ay nakatuon sa siwang ng pinto. Nakita niya ang dahan-dahang paglapit ng mga sapatos ni Beatrice sa kanyang kinalalagyan. Ang bawat hakbang ng ginang ay tila isang hatol ng matayan. Alonso, look at the glass. Malamig na wika ni Beatrice. Hindi ito mahuhulog ng maisa kung walang gumalaw sa lamesa. Someone was here. Someone is still here. Iniunat ni Beatrice ang kanyang kamay. Ang kanyang daliri na may mahahaba at pulang kuko ay dahan-dahang humawak sa handle ng pinto ng closet. Nararamdaman ni Camila ang pangingini ng pinto. Sa loob-loob niya. Hinahawakan niya ng mahigpit ang folder na naglalaman ng katotohanan. Kung ito na ang huling sandali niya, sisiguraduhin niyang kasama niyang babaksak ang mga Valmonte. Ngunit bago pa tuluyang mabuksan ang pinto, ang malakas na tunog ngang pagbukas ng pangunahing pinto ngang opisina ang nagpatigil sa lahat. Beatrice Alonso, what is the meaning of this, si Ricardo? Pumasok siya sa silid na may dalang kakaibang autoridad. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang pagpasok niya ay nagsilbing para na humarang sa plano ni Beatrice.
Ricardo, you're home early. Vika ni Beatriz. Mabilis na binawi ang kamay mula sa closet at nagpanggap na nagayos na ang kanyang buhok. We were just discussing some office matters. Office matters o ang susunod niyong balak na paninira singhal ni Richardo. Lumapit siya sa lamesa. Sinadya niyang harangan ang paningin ni Beatriz sa direksyon ng closet. I want you both out of this room. Now, I need to review some files alone. Nagatinghinan si Beatriz at Alonso. Ramdam ang tensyon. Ngunit alam ni Alonso na hindi pa ito ang tamang oras para makipauwi ng harapan. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang kapatid. Let's go. Beatriz, hayaan natin ang asawa mo sa kanyang pagiza. Nang tuluyang sumara ang pinto at matiyak na wala na ang dalawa. Mabilis na binuksan ni Ricardo ang closet. Inalalayan niya si Jamila na lumabas. Ang dalaga ay halos hindi na makahinga sa tindi ng dinalang takot at galit. Get out through the servant's entrance. Mateo is waiting for you in the garden. Bulong ni Ricardo. I'll stall them here. Pagkalipas ng isang oras. Sa gitnang gumuho ng galabing gusaling Casa Teresa sa Intramuros, 4 na anino ang nakatakpo sa ilalim ng isang pundidong ilaw. Si Camila, si Lucia, si Ricardo, at ang matandang si Mateo. Inilata ni Camila ang asol na folder sa ibabaw ng tanging lamesang plastik na saring-sari ang gasgas. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa butas na bubong ay tumama sa mga dokumento. Wala na ang Mavalmonte sa kanilang matrono dito sa gitnang dumi at amoyng itim na langis. Sila ay mga sundalong naghahanda sa isang madugong labanan. This is it. Wika ni Lucia habang tinitingnan ang mga bank statements at ang insurance policy. This is not just about money anymore. This is a criminal syndicate disguised as a family. Tita, Beatriz, and Alonso have been stealing from the poor for over 20 years. And the fire that killed your parents, Camila, it was the foundation of their wealth. Humarap si Ricardo kay Camila. Teresa, I cannot give back the years you lost. I cannot bring back your parents. Pero sa darating na gala, sisiguraduhin kong ang lahat ng perlas na isinusuot ni Beatriz ay magiging kadena na hihila sa kanya pababa. Hindi sapat ang makita silang makulong. Mr. Valmonte, sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay boses ng isang babaeng muling nabuo mula sa abo. Gusto kong makita ng buong mundo ang mukha ng halimaw sa likod ng kanilang charity. I want them to feel the haya that they fed me every single day. I want them to realize that the basura they stepped on is the same one that will bury them. Mateo, tawa ni Ricardo sa matandang kuanggia. Is the recording system ready? Tumango si Mateo. Ang kanyang mamata ay nagpakita ng isang uringang katapatang hindi nabibiling ang pera. Handa na ang lahat. Senyor, ang bawat sulok nga stadya sa gala ay may mga mata at tainga na hindi nila mapapansin sa sumunod na 2 araw. Si Camila ay hindi na lumabas NG Intramuros. Siya ay nanatili sa loob ng wasak na karinderya. Ngunit hindi siya umiyak gamit ang isang maliit na hasaan. Madiin niyang hinahasa ang kanyang mga kutsilyo sa kusina. Ang tunog ng bakal na kumikiskis sa bato ay tila isang kanta ng paparating na katarungan. Ang bawat pahagod niya ay may kasamang alaalaan ng kanyang ina, ng kanyang ama, at ng bawat sipa at huling hininga ng pangarap na dinurok ng mga Valmont. Siya ang kelemay daw, ang babaeng naghahanda ng huling hapunan para sa kanyang nga kaawi. Sa kabilang panig ng lungsod, si Beatriz ay abala sa pagpiling ang kanyang isusuot na gown. Isang kulay gintong traje de gala na tila baluting isang reyna. Perfect. Bulong ni Beatriz habang tinitiknan ang sarili sa salamin. This gala will be my greatest performance. Hindi niya alam. Ang entabladong kanyang inaayat ay ang mismong bibitayan na naghihintay sa kanya. Ang liwanag ng gakislap ng kamera sa loob ng Grand Ballroom ay parang makidlat na bumubulak sa katotohanan. Ang bawat sulok ng bulwagan ay mistulang isang dagat na mataong may suot na maskarang ginto mangiting pilit. Magatawang walang tunay na kagalakan.
at mga matang tanging kinangang hiyas lamang ang nakikita. Ang amoy ng mga sariwang orchid na inangkat pa mula sa ibang bansa ay nanunuot sa bawat hininga. Pilit na tinatakpan ang bahongang kabulukan ng mga taong naroon sa gitna ay negra entablado. Nakatayo si Beatriz Valmonte. Ang kanyang gintong gown ay tila isang baluti na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusot. At ang bawat perlas sa kanyang ligay, tila mga butil na luha nga taong pinagnakawan niyang pangarap. Ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang yaman. Wika ni Beatriz sa mikropono. Ang kanyang boses ay malambing at puno ngang mapagpanggap na emosyon, kundi sa kanyang kakayahang magpatawad at tumulong sa mga taong nasa ibaba. Sa Valmonte Foundation, naniniwala kami na bawat mahirap ay deserve ng isang pagkakataon. Kahit pa ang ilan sa kanila ay nagpapakita ng kawalang hiyaan at katraidoran, nagkaroon ng mahinang tawanan at bulungan sa mamesa ng masocialite. Alam ngang lahat kung sino ang pinariringgan ng ginang. I have been a victim of deceit by someone I treated as a daughter. Patuloy ni Beatriz. Habang dahan-dahang naglalakad sa entablado. Ngunit, narito pa rin ako. Patuloy na nagbibigay. Dahil iyon ang tadhana ng mga taong pinapala, ang mahampas lupa ay mananatiling nasa putikan. At kaming manasa itaas ang maksisilbing liwanag nila. Habang namamayagpag si Beatriz sa kanyang kasinungalingan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Walang anunsyo, walang fanfare. Pumasok si Teresa Chamila. Hindi siya nakasuot ng gown, hindi rin siya nakasuot na uniformeng katulong. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na gawa sa murang tela, ang telang madalas gamitin ng mga ordinaryong tao sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Walang perlas sa kanyang lig. Ngunit ang kanyang tindig ay mas matayo pa sa kahit anong dambana. Ang amoy ng banilya at amoy ng uso ng kusina na nakadikit sa kanyang balat ay tila isang hamon sa mapanirang halimuya ng mga orchid sa silid. Sa likod niya, nakasunod si Lucia Valmonte. Ang presensya ng dalawang babaeng ito ay nagdulot ngang isang nakabibinging katahimikan sa buong ballroom. Ang tunog nga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang huminto. Look at her. Bulong ngang isang ginang sa gilid. Ang lakas ng loob niyang magpakita rito after everything. Nagininggit ang gaenijiping ni Beatriz sa ibabaw ni entablado. Ang kanyang makamay ay humigpit sa pagkakahawak sa mikropono. Security, why is this woman here? Get her out of this hall immediately. This is a private event for people with class. Hindi kumibo si Camila. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa gitna. Ang bawat hakbang niya sa pulang karpet ay tila isang pagtapos sa mahabang panahon ng kanyang pananahimik. Hindi ako pumunta rito bilang isang katulong. Beatriz, ang boses ni Camila ay hindi sumisigaw. Ngunit ito ay sapat na upang marinig na bawat tao sa silid dahil sa kaba. Pumunta ako rito bilang isang saksi. Isang saksi sa bawat pisong ninakaw. Niyo sa mga batang nagugutom upang ibili ng gown na suot mo ngayon. Isang saksi sa bawat buhay na sinira. Niyo upang mapanatili ang inyong class. You are a delusional sigo ni Alonso na biglang sumulpot mula sa gilid ni Beatriz. You're just a bitter maid who failed to seducing my brother-in-law. Gorda. Kaladkarin niyo na yan palabas, dalawang malalaking lalaki ang mabilis na lumapit kay Camila. Ngunit bago pa nila mahawakan ang dalaga, isang boses ang pumigil sa kanila mula sa likod ng sound system. Don't touch her. Si Ricardo Valmonte ay lumabas mula sa dilim energy backstage. Hindi siya nakasuot ng kanyang karaniwang business suit. Mukha siyang isang taong sa wakas ay nakalaya mula sa isang mahabang pagkakabilanggo. Lumakad siya patungo sa mikropono na nasa tapat ni Beatriz. Ricardo. Honey, thank God you're here, sabihin mo sa kanila. Nabaliw ang babaeng ito, tarantang wika ni Beatriz. Ang kanyang mata ay nagsisimulang magpakita ang takot. Tiningnan ni Richardo si Beatriz nang may matinding pandidiri, isang tingin na tila nanggagaling sa isang tao ngayon lang. Nakakita ng isang uwat sa gitna ng isang magandang prutas. The party is over. Beatriz. Vika ni Richardo. Ang boses niya ay dumadagundong sa mga speaker ng ballroom.
Hindi lang ang party na ito, kundi ang lahat, nagapalabas, niyo ni Alonso. Tonight, we're not celebrating charity. Tonight, we are celebrating the truth. Tumingin si Ricardo kay Mateo na nasa control booth. Isang tango ang ibinigay niya. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Maliban sa malaking video screen sa likod ni Beatrice. Ang mga larawan ng charity works ay biglang naglaho. Ang pumalit ay isang malinaw at nakapangingilabot na dokumento, mga bank transfer records na nagpapakita ng bilyon-bilyong piso na inililipat mula sa Valmonte Foundation, patungo sa isang dummy account na pag-ari ni Alonso Vergel at Beatrice. Sumunod ang isang audio recording. Ang boses ni Beatrice ay malinaw na narinig ng lahat. I don't care about those street kids. Alonso, just give them some spoiled rice and take pictures. The rest of the funds should be in our Swiss account by Monday. And make sure that girl, Teresa, never opens her mouth again. Break her, like we broke her parents. Ang buong ballroom ay naging kasing lamig ng isang sementeryo. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Beatrice, na ngayon ay nanginginig at pilit na nagtatago sa likod ng kanyang gintong baluti na wala ng silbi. That's a lie. That's AI-generated hiyaw ni Beatrice. Ang kanyang muka ay namumula at ang kanyang perlas ay nagsisimulang malaklak mula sa kanyang nanghinik na leeg. Ngunit sa gitna ng kanyang pagwawala, lumapit si Camila. Kinuha niya ang mikropono mula kay Ricardo. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw. Beatrice, bulong ni Camila. Dahil ang bawat piraso ng ebidensyang ito ay may amoy ngang dugo ng magulang ko. At ngayong gabi, ang dugong iyon ang sisipsip sa lahat ng kinang mo. Mula sa pintuan ng ballroom, pumasok ang matauhan ng NBI at maapulis. Ang tuno nga bibigat na yaba ng kanilang mabota sa marmol na sahig ay tila tuno ng isang paparating na hatol. Ang katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing pait ng lason. Ang bawat kislap ng mga kamera na kanina ay nabibigay ng ningning kay Beatrice. Ngayon ay tila mga mata nga buwayang nahihintay sa kanyang huling hininga. Wala ng palakpakan, wala ng mabulong ng pahanga, ang tanging naririnig ay ang mabilis at kapos na pagingani. Beatrice habang ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng libu-libong tao. Hindi ito totoo. Ricardo, sabihin mo sa kanila pinagtutulungan niyo ako hiyaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay pumiyok. Nawala ang dating hilas at autoridad. Tumingin siya sa kanyang mga kaibigan nga asawa ng mga senador, mga may-ari ng bangko, mga reyna ng lipunan. Ngunit ang maito ay sabay-sabay na nagiwas ng tingin. Ang ilan ay naglabas ng kani-kanilang mga cellphone. Hindi upang tumawag ng tulong, kundi upang i-record ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Ang pag-ibig at respeto na akala ni Beatrice ay nabili niya ng para ay naglaho ng parang uso sa harap ng katotohanan. Lumapit ang matauhan ng NBI. Ang tunong nga nilang masapatos sa makintap na sahig ay tila tunong nga hatol nga matayan nang makuha ngang isang opisyal ang mga braso ni Alonso. Ang lalaki ay agad na namutla at nagmakaawa. Itinuro ang kanyang sariling kapatid. Wala akong kinalaman dito, si Beatrice ang nagutos sa akin, siya ang may gusto ngang lahat ng prasigaw ni Alonso habang kinakalatkat siya papalayo. Ang kanyang karuwagan ay naging huling pako sa kabaong ang kanilang pagsasabuatan. Nanatiling nakatayo, si Camila sa hidna NG entablado. Ilang di pa lamang ang layo mula kay Beatrice. Nakita niya ang bawat butil ng pawis na sumisira sa makapal na makeup ng ginang. Ang perlasalig ni Beatrice ay napiktas nang tangkaing kumawala nito sa mga pulis. At ang mga butil nito ay nagtalbugan sa ay parang mga puting uod na kumakalat sa gitna ng karangyan. Tingnan mo sila. Beatrice. Bulong ni Camila. Ang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may bigat ng 20 taong pagdurusa. Ang nga taong sinasamba mo. Sila ang unang sisipa sa iyo habang nakaluhod ka sa putikan. Ang hiya na ibinigay mo sa akin sa gabing x-rayin mo ang damit ko. Ngayon, ang buong mundo na ang nakakakita sa hubat mong katotohanan, sa tinding ngalit at takot. Sinubukan ni Beatrice na sunggaban si Camila. Ngunit sa pagmamadali niya,
Ang mahabang laylayan ng kanyang gintong gown ay naipit sa matulis na takong ang kanyang sariling sapatos. Isang marahas na tunong na punit na tela ang umalingaw-ngaw. Bumaksak si Beatriz. Nakadapa siya sa hid na NG entablado. Ang kanyang gintong baluti ay punit-punit. At ang kanyang mukha ay sumupsop sa malamig na marmol. Walang kamay na tumulong sa kanya. Walang balikat na sumalo. Ang amoy ng mga orchid sa paligid ay biglang naging amoy ng patay para kay Beatriz. Ang bawat hininga ay naging masakit dahil sa bigat ng kahihiyang dumagan sa kanyang dibdib. Teresa, please. Pakiusap ni Beatriz. Ang boses ay wala ng bakas ngang pagiging alta. I can give you money. Just stop this. Ang pera niyo ay amoy dugo. Beatriz, hindi yan pambayad sa katarungan. Yan ang dahilan kung bakit kayo mabubulok sa dilim. Sagot ni Camila. Inalalayan ng mapulis si Beatriz upang tumayo. Nangunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging jelly. Sa harap ngang lahat, kinabitan siya ng gaposas. Ang lamig ng bakal sa kanyang mga pulso ay ang huling sensasyon ng realidad na kanyang naramdaman bago siya tuluyang ilabas sa ballroom. Habang inilalabas si Beatriz, dumaan siya sa harap ni Ricardo. Ang lalaking dati ay tinitignan niya ng may pag-insulto. Ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malalim na habag, hindi dahil mahal pa niya ito, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kinahinatnan ng isang taong naging alipin ng kasakiman. I signed the divorce papers, Beatriz, and I've authorized the full audit of every single peso you stole. Vika ni Ricardo. Ang boses ay pinalad, enigelamig, enigegabi. The mansion is no longer yours. Everything you thought you owned was never yours to begin with. Nang tuluyang mawala si Beatriz sa paningin ng lahat. Ang ballroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mailaw ay untunting nagliwanag. Hindi na upang ipakita ang karangyaan, kundi upang ilantad ang dumingang gabing iyon. Umarap si Camila kay Lucia at Mateo. Ang kanyang mata ay nangingintab, hindi dahil sa luhang sakit, kundi dahil sa luhan na paglaya. Tapos na, bulong ni Camila, ngunit sa kabila ang tagumpay. Alam niyang ang paghihiganti ay kalahati lamang ng kanyang paglalakbay. Ang natitirang bahagi ay ang pagilom para sa kanyang sarili at para sa kanyang tiya Ines na naghihintay sa kanya sa labas nga anino nga Valmont. Ang labas ng Grand Ballroom ay nababalot na ng katahimikan ng madaling araw. Ang malamig na hangin ng Maynila ay humahalik sa balat ni Teresa Camila. Tila sinusubukang burahin ang malapot na amoy ng mamahaling pabango at kasinungalingan na kanina lang ay sumasakal sa kanya. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Ricardo. Wala na sa kanya ang bakas ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko. Tila pasan ang bigat ng 20 taon ng pananahimik. Tiningnan niya si Camila. Ang babaeng dumaan sa apoy ng kanyang pamilya ngunit lumabas na mas matatak pa sa brilyante. Teresa, tawag ni Ricardo. Ang boses ay paos. The lawyers are finalizing everything. I am giving up the mansion and the majority of my shares to compensate the victims of the foundation. I realized that the wealth I was protecting was just a golden cage that turned me into a ghost. Tumingin si Camila sa kanya. Walang galit sa kanyang mata. Ngunit wala ring matamis na pangako. Hindi sapat ang mawalan ng pera? Mr. Valmont. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na kailangang magtago sa likod na iyong pangalan. I hope you find that freedom. Habang nag-usap sila, sa loob ngang isang madilim at masikip na detention cell sa presinto. Nakaupo si Beatriz Valmonte sa isang matigas na sementong upuan. Ang kanyang gintong gown ay punit na sa gilid. May mantsa ng alikabok at pawis. Wala nang kislap ang kanyang mga mata. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang taon ng pagdurusa habang naririnig niya ang tunog ng ibang mga bilanggo na nagmumura at nagtatawanan. Ang hiya na pinaka-iniingatan ni Beatriz ay tuluyan ng nadurog. Bukas, ang kanyang mukha ay nasa bawat pahayagan bilang isang magnanakaw at mamamatay tao.
Wala nang charity gala na tatanggap sa kanya. Wala nang mga socialite na tatawag sa kanya. Ang kanyang tanging kasama ay ang 4 na pader na kasing lamig ng kanyang puso. Dinala ni Lucia at Mateo si Camila sa ospital kung saan naroon si Tia Ines. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay sumalubong sa kanila. Isang amoy na dati ay nagbibigay ng takot kay Camila. Ngunit ngayon ay tila amoy ng pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Camila ang pinto ng silid. Nakita niya ang kanyang tiyahin. Gising na at nakatingin sa bintana. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Nang makita siyang matanda, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Sammy. Camila ko. Bulong ni Tia Ines. Ang boses ay nanginginig sa galak. Lumapit si Camila at niyakap ang matanda. Sa pagkataong ito, hindi na niya pinigilan ang kanyang luha. Ang maluhang ito ay hindi na luhang nakakahiya at punong galit, kundi luhang ang pagpapakawala sa lahat ng sakit. Wala na tayong utang. Tia, higbi ni Camila, binayaran ko na ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng pera nila, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. Tayo na lang dalawa ulit. Magluluto tayo. Tia, magluluto tayo sa sarili nating kusina. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Valmonte ay naging pambansang usapin. Ngunit si Camila ay hindi na nakinig sa radyo o nanood ng TV. Kasama si Lucia at Mateo, bumalik siya sa Intramuros. Ang Casa Teresa ay wasak pa rin. Ngunit ang itim na langis na ibinuhos doon ay natuyo na at madali nang tanggalin. Gamit ang sarili niyang mga kamay, sinimulan ni Camila ang pag-aayos. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Ang mga kapitbahay na dati ay nagtapon sa kanya ng basura. Ngayon ay lumalapit ng may nakayukong ulo. Nag-aalok ng tulong bilang hiling ng kapatawaran. Hindi sila tinanggihan ni Camila. Alam niyang ang galit ay isang lason na tanging pagpapatawad lamang ang makakapag-neutralize. Isang hapon, habang nagpipinta si Camila ng bagong signboard para sa karinderya, dumating si Ricardo. May dala siyang isang maliit na kahon ng mga buto ng halaman at mga sariwang sangkap. I'm not here as your boss, Teresa, wika ni Ricardo habang inilalapag ang mga dala. I'm here as someone who wants to learn how to cook something real. Something that doesn't taste like lies. Tumingin si Camila sa kanya. Pagkatapos ay sa bagong pinturang signboard na may nakasulat na Casa Teresa, pagkain ng dangal. Inabutan niya si Ricardo ng isang apron. Ang unang lesson, Mr. Valmonte, ay ang pagtitiis. Ang masarap na ulam ay hindi minamadali. Parang buhay. Kailangan mong dumaan sa init para lumabas ang tunay na lasa. Sa ilalim ng hapon na iyon, sa gitna ng mga lumang pader ng Intramuros, ang usok mula sa kusina ay nagsimulang pumailan lang muli. Ito ay hindi na usok ng sunog o usok ng galit. Ito ay ang halimuyak ng bawang, luya, at pagmamahal, isang amoy na nagsasabing sa wakas. Ang mga sugat ay nagsisimula na ring maghilom. 2 taon ang lumipas. Ngunit ang hanging umiihip sa mga pasilyo ng Intramuros ay tila may dalang bagong himig. Wala na ang amoy ng nabulok na langis at alingasaw ng puot. Ngayon, ang bawat taong dadaan sa kanto ng lumang kuta ay sasalubungin ng halimuyak ng bagong saing na kanin. Ang nanunuot na bango ng ginisa sa bawang. At ang tamis ng gata na dahan-dahang naluluto sa mahinang apoy. Ang Casa Teresa ay hindi isang palasyo ng kristal at pilak. Ang mga dingding nito ay gawa sa tisa at adobe na nakasaksi sa mahabang kasaysayan. At ang mga lamesa ay yari sa nara na kahit may mga gasgas ng panahon ay kintab ng pagmamahal ang namumutawi. Dito, walang katulong at walang senyora. Ang bawat taong pumapasok, mula sa mga tsuper ng deep hanggang sa mga empleyado ng gobyerno, ay tinatrato ng may iisang antas ng dangal. Sa loob ng kusina, nakatayo si Teresa Camila. Ang kanyang puting apron ay malinis at maayos.
Ang kanyang mga kilos ay mabilis at may katiyakan isang sayaw ng isang babaeng sa wakas ay naging reyna ng sarili niyang kapalaran. Ang peklat sa kanyang balat, na dati ay pilit niyang itinago dahil sa hiya. Ngayon ay hindi na niya ikinukulong sa makipot na uniforme. Para sa kanya, ang bawat lamat sa kanyang balat ay isang medalyon ng katapangan. Isang marka na siya ay nakaligtas sa apoy at lumabas na mas matatag. Chef. Handa na po ang unang batch ng coconut caramel cake. Wika ng isang batang katulong sa kusina. Ngumiti si Camila. Sige. Dalhin mo na sa labas. Siguraduhin mong mainit pa yan pagdating sa lamesa. Sa labas, sa bandang sulok ng karinderya, nakaupo si Tia Ines. Maaliwalas ang kanyang mukha habang tinitingnan ang kanyang pamaypay. Sa tabi niya, si Mateo ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa bawat lamesa. Ang matandang kwarandya ay hindi na nakasuot ng barong na kasing tigas ng kanyang lumang buhay. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at ang pinakamalawak na ngiti na tila ngayon lang nagkaroon ng puwang sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan at mga bodyguard. Dumating siya lulan ng isang tricycle. Bitbit ang isang bayong na puno ng mga sariwang gulay mula sa palengke. Huli ba ako sa shift ko? Chef, biro ni Ricardo habang inilalapag ang mga dala. Muntik na. Mr. Vaumonchi. Sagot ni Camila habang inaabutan siya ng basahan para sa mga lamesa. Pero dahil ikaw ang pinakamahusay na tagahugas ng plato rito, bibigyan kita ng chance. Nagtawanan sila isang tawang malalim. Tapat. At walang halong pait. Ang relasyon nila ay hindi nagsimula sa isang mabilis na pag-iibigan, kundi sa isang mahaba at pasensyosong proseso ng paghihilom. Si Ricardo ay hindi na ang bilyonaryong henay. Siya ay isang lalaking muling nag-aaral mamuhay ng may katotohanan. At si Camila, hindi siya ang biktima na nangailangan ng tagapagligtas. Siya ang babaeng nagbigay kay Ricardo ng pagkakataong iligtas ang sarili nito. Habang masaya ang lahat sa Casa Teresa, malayo roon, sa loob ng isang masikip at madilim na selda sa Correctional Institute for Women, nakaupo si Beatriz sa sahig. Ang kanyang mga kuko ay madumi at pudpud na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala siyang suot na perlas. Tanging ang luma at kupas na orange na uniforme ng bilanggo. Isang piraso ng diaryo ang nilipad ng hangin sa tapat ng kanyang rehas. Nakita niya ang isang maliit na artikulo, sa gilid Casa Teresa, ang karinderya ng dangal sa Intramuros. Patuloy na dinadayo dahil sa sarap at katapatan. May litrato doon ni Camila. Nakatayo ng matuwid, masaya, at malaya. Nanginginig na kinuha ni Beatriz ang diaryo. Ang tanging bagay na natira sa kanya ay ang kanyang pride. Ngunit kahit iyon ay dinudurog ng katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ay siya na ngayong hinahangaan ng lahat. Ang kanyang huling hiyaw ng galit ay walang nakarinig kundi ang malamig na pader ng bilangguan. Ito ang kanyang tunay na karma, ang makita ang tagumpay ng taong sinubukan niyang wasakin. Habang siya ay untunting nilalamon ng limot. Bumalik ang tingin ni Camila sa labas ng bintana ng Casa Teresa. Ang sikat ng araw ay tumatama sa signboard ng karinderya. Camila, tikman mo to. Tawag ni Ricardo habang iniaabot ang isang kutsara ng sarsa. Tinikman ito ni Camila. Ang lasa ay sakto hindi sobrang tamis. May kaunting anghang. At may lalim na nanggagaling sa mahabang pagpapakulo. Perfect. Bulong ni Camila. Hindi lang ang ulam ang perfect. Ang buhay na binuo niya mula sa gumuho na mga labi ng gusali ay higit pa sa kanyang pinangarap. Ang katarungan ay hindi lang ang pagkabilanggo ng mga kaaway, kundi ang kakayahang gumising bawat umaga nang walang takot. May busog na tiyan at pusong puno ng kapayapaan. Ang kwento ni Teresa Camila de los Reyes ay hindi nagtapos sa isang kasal o sa isang tumpok ng ginto. Nagtapos ito sa isang hapagkainan kung saan ang bawat tao ay malayang kumain, tumawa, at kilalanin ang halaga ng bawat isa. Dahil sa huli, ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pagpapatunay na ang dangal ay hindi kailanman mabibili.
At ang pag-ibig na totoo ay laging marunong maghintay sa tamang panahon ng paghahanda. Sa Casa Teresa, ang kalan ay mananatiling may apoy. At ang pintuan ay mananatiling bukas para sa sino mang naghahanap ng lasa ng tunay na kalayaan.